Kaya ang My Hero Academia Chapter 4 to 5 ay sa wakas na ilabas at ang kwento ay nagsimula eksakto kung saan natapos ang nakaraang chapter, kay Midoriya at ang kanyang mga schoolmate na dumarating sa UA para sa graduation ng third year student. Tama, sa wakas ito ang oras para magpaalam sa orihinal na Big Three. At makikita natin si Nejiri at Tamaki na tinatanggap ang kanilang high school diploma sa stage sa harap ng mag-aaral habang si Present Mike ay nagpatugtog ng disco music bago pumunta si Mirio sa stage para sa kanyang speech bilang representative ng third year. Ito din ay importanteng sabihin na bago gawin ni Mirio ang kanyang speech, ito ay ipinaliwanag na habang ang mga heroes ay nakikipaglaban sa digmaan, ang principal ng UA na si Nezo ay ginamit ang kanyang estado bilang kilalang contributor sa Quirk Morality Education para kumuha ng suporta sa mga organization sa buong mundo. Sa totoo lamang habang ang lahat ay nakikipaglaban sa digmaan tiniyak ni Nezo na ang mga heroes ay mayroong sapat na supply at suporta para tulungang ayusin ang Japan pagkatapos ng digmaan. Talagang isang 200 IQ na galaw, pero ano pa man, habang si Mirio ay nakatayo sa podium sa harap ng buong eskwelahan handang iwan sila ng kanyang mga huling salita, ang lahat ay naghihintay ng masayang anticipation sa kung anong joke ang sasabihin ng sikat na joker. Gayunpaman sa pagkagulat ng lahat, ito ay wala. Sa unang pagkakataon makikita natin si Mirio kasama ang classmate at least nagsimula sa isang napaka-formal at seryosong tono. Pinasalamatan ni Mirio ang lahat ng tulad niyang mag-aaral para magbigay ng oras sa kanilang busy na oras para dumalo sa seremonyang ito bago sabihing bilang hero sila ay hindi pa tapos. Pinagpatuloy na sinabi ni Mirio na ang bawat isa sa kanila ay nawala ng sobra sa nakaraang mga buwan. At sa totoo lamang sila ay hindi nakakuha ng anuman sa kanilang ginawa na hindi isang purpose ng isang hero. Ang purpose ng isang hero ay hindi lamang paalisan ang mga tao sa negatibo sa positibo, kaya hindi ngayong araw ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay bilang third year, pero ang simulan ng kanilang paglalakbay bilang heroes na nagbibigay ng ngiti, humor at prospect para sa isang maliwanag na hinaharap. At mula dito sa maikling speech, syempre tinapos ni Mirio ang kanyang sinasabi sa isang huling joke, habang ginamit niya ang kanyang quirk para ibunsod ang kanyang sarili sa audience habang isinisigaw ang peace out habang ang Bibimi Kinranzaki pageant tank ay lumitaw sa dingding sa kanyang likod. Pagkatapos ang kwento ay napunta sa Class 2A kung saan nalaman natin na dahil sa limitadong staff si Aizawa muli ang kanilang advisor, sa kabila ng injury ni Bakugo siya ay dumalo sa klase, at si Yuga Aoyama ay opisyal na aalis sa UA. Tama sa kabila ng pagtulong ni Aoyama sa mga heroes sa panahon ng digmaan, at parehong sina Aizawa at Sukauchi na binibigyan siya ng blessing para siya ay manatili sa UA, hindi naniniwala si Aoyama mismo na siya ay karapat-dapat na tumayo sa tabi ng kanyang kamag-aral pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Kaya iiwan niya ang UA para pagsisihan ang kanyang kasalanan at sa halip maging isang hero sa ibang lugar na isang nakakalungkot na pagbabago ng kaganapan. Hanggang ito din ay naipahayag na ang kukuha sa kanyang pwesto sa klase ay walang iba kundi si Hitose Shinso na pumasok sa klase at agad na kinuha ang spotlight mula kay Aoyama. Ito din ay masayang sabihin na habang pinapakawala ni Aoyama ang kanyang mga lasers habang sinasabi ang kanyang pagpapaalam, si Invisible Girl ay nagsimulang bahagyang maging visible muli na sa oras na ito nakita ito ni Mineta na nagpagulat sa kanya, pero bago siya magsalita ng anumang masama, sinakal siya ni Aizawa gamit ang kanyang bandana. Ang sumunod dito sa pagpapaalam, si Moata Fuwa na dating second year na ngayon ay third year ay pumasok sa klase at nagsimulang ipaliwanag kung ano ang susunod na gagawin ng ating minamahal na mag-aaral sa paparating na semester. Ipinagpatuloy niyang sabihin na habang ang libro ng kasaysayan ay imamarka at sasabihin ang mga magaganda nilang ginawa sa panahon ng digmaan, kung ano ang hindi magagawa at hindi pa kailanman nagawa ay sasabihin ng kaguluhan na pinasok ng mundo pagkatapos nito, at ang lahat ng paghihirap na kailangan nilang gawin ngayon. Ang mundo sa kasalukuyan ay nasa mapanganib na sitwasyon, habang ang huling panahon na mayroong kaguluhan na tulad nito sa mundo at walang matatag na simbolo ng kapayapaan katulad ni All Might para panatilihin sa kontrol ang mga masasama, isang tao katulad ni All for One ang naipanganak at nagawang makakuha ng kapangyarihan. Kaya para pigilan ang trahedya na ito na mangyari muli, sila kasama mga third year na mag-aaral ay maipapadala sa iba't ibang lugar para tulungang tiyaking buo at malinis na paggaling ng mundo.
Pagkatapos si Moata ay lumabas sa klase pero hindi bago magkaroon ng cute na sandali kung saan sinabi niya ang tungkol kay Aizo na ini-expel ang kanyang buong klase noong siya ang kanilang homeroom teacher at ang bawat isa sa kanila ay lubos na nagpapasalamat dito. Pagkatapos ang araw ng klase ay natapos at habang ang Class 2A ay umaalis, si Uraraka ay gumawa ng isang komento tungkol sa kung paano umaasa siya na ang buhok ni Midoriya ay hahaba muli, ang bagong hairstyle ni Tokoyami ay naipahayag. At ang kwento ay naputol sa isang sobrang nakakabahala at nakakatakot na imahe ng gunting habang isang misteryosong tao na may mahabang itim na buhok, at may madugong daliri na naglalakad na nakapaa sa isang nasirang lungsod na may takip sa kanyang bunganga na may natatakot na ekspresyon, at luha na dumadaloy sa kanyang mga mata, isang bagong villain alert. Pero ito lamang ang kasalukuyan nating nakita habang pagkatapos nito, ito ay mabilis na bumalik sa mga mag-aaral kung saan tinanong ni Midoriya si Todoroki kung magagawa niyang makakarating sa farewell party ni Aoyama na sinagot naman ni Todoroki na sigurado siyang makakapunta kung hindi ngayon. Habang ang kwento ay naputol sa huling pagkakataon kay Endeavor na nakaupo sa isang wheelchair sa isang high-tech hospital room pinapanood ang tila isang uri ng surgery o procedure na ginagawa sa isang katawan na maaari nating ipalagay na si Dobby. At dito nagtatapos ang chapter 4 to 5, kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa ibang content katulad nito ay mag-subscribe sa channel, maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.